Kumusta po kayo, mga minamahal naming tagapakinig? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan saan man kayo naroroon sa mga sandaling ito. Samahan niyo po akong muli sa isang panibagong paglalakbay ng puso. Sabi nila, ang unang salita ng isang anak ang pinakamahalagang yaman para sa isang magulang. Ngunit, paano kung ang salitang iyon ay hindi kailanman dumating? Paano kung ang pinakamalakas na tunog sa loob ng isang mansyon ay ang katahimikan? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Luningning. Isang kwento tungkol sa yaman na hindi nabibili ng pera at sa tinig na natatagpuan lamang kapag natutong makinig ang puso. Isang marahas na kidlat ang gumuhit sa madilim na kalangitan na sinundan ng dagundong ng kulog na nagpayanig sa buong paligid. Sa loob ng isang mamahaling itim na sasakyan, halos walang maririnig kundi ang mahinang ugong ng aircon at ang paulit-ulit na tunog ng wiper na pilit nililinis ang salamin mula sa walang tigil na buhos ng ulan. Amoy katad at mamahaling pabango ang hangin sa loob, isang amoy na pamilyar, malinis at walang buhay. Si Luningning Silangan, 8 taong gulang, ay nakadungaw sa bintana. Ang kanyang mga mata, malalaki at malalim na parang dalawang maitim na perlas, ay hindi nagpapakita ng takot. Sa halip, mayroong isang uri ng pagkamangha sa paraan ng pagtanaw niya sa labas. Nakatigil ang kanilang sasakyan sa gitna ng isang makitid na kalye sa baryo Dagat-Dagatan, Baha. Ang maruming tubig ay abot hanggang sa bukana ng mga gulong. Sa labas ng kanyang bintana, ibang-iba ang mundo. Maingay, magulo at puno ng buhay. May mga batang naliligo sa ulan, tumatawa ng malakas habang nagtatampisaw sa baha. May mga nagtitinda na pilit isinasalba ang kanilang mga paninda. May mga sigawan, tawanan at tunog ng mga busina na nagsasama-sama sa isang magulong musika. Ito ang pinakamalapit na narating niya sa ganitong klasing mundo. Ang kanyang mundo sa loob ng Puri Agila ay laging tahimik, malawak at malinis. Doon, ang mga puno ay hindi gumagalaw kung hindi dahil sa utos ng hardinero. Dito, ang lahat ay may sariling galaw, may sariling ingay, may sariling buhay. Galing na naman sila sa isa sa kanyang maraming therapy sessions. Isa na namang doktor ang sumuko. Isa na namang session kung saan pinilit siyang bumigkas ng mga tunog na ayaw lumabas sa kanyang lalamunan. Nakita niya ang pamilyar na anyo ng pagkadismaya sa mukha ng kanyang ama, si Don Augusto Silangan, na tahimik na nakaupo sa tabi niya, abala sa kanyang telepono. Hindi kailangang magsalita ng kanyang ama para malaman niyang bigo na naman siya. Iyon ang sandaling napako ang kanyang tingin sa isang lalaki sa kabilang kalsada. Payat ang lalaki, marumi ang damit, at magulo ang buhok na basa na ng ulan. Nakatayo siya sa ilalim ng maliit na silong ng isang tindahan, walang pakialam sa kaguluhan sa paligid. May kausap siya. Isang kumpol ng mga kalapati na payapang kumakain sa kanyang paanan. Walang salitang lumalabas sa bibig ng lalaki. Ang kanyang mga kamay ang nagsasalita. Gumagalaw ang mga ito ng may kahinahunan na parang nagkukwento sa mga ibon at pagkatapos, tumawa siya. Isang ngiting tila may sariling araw, isang ngiting umabot hanggang sa kanyang mga mata. May isang trooper ng jeep na sumigaw, "Hoy, umalis ka nga dyan, para kang baliw." Ngunit hindi natinag ang lalaki. Tumingin lamang siya sa trooper, ngumiti, at pagkatapos ay muling ibinalik ang pansin sa mga kalapati. Para kay Luningning, ang lalaking iyon ang pinakakalmadong bagay sa gitna ng buong bagyo. At sa isang iglap, nagtama ang kanilang mga mata. Sa gitna ng daan-daang patak ng ulan sa salamin ng sasakyan, nakita siya ng lalaki. Hindi siya nito tiningnan na parang isang kakaibang nilalang o isang batang may problema. Tiningnan siya nito na parang nakikita talaga siya. Itinaas ng lalaki ang kanyang kamay, dahan-dahang idinampi sa kanyang dibdib at pagkatapos ay itinuro siya. Isang simpleng kilos, walang salita. Ngunit para kay Luningning, iyon ang pinakamalinaw na pagbating natanggap niya sa buong buhay niya. Hayaan niyo na po yan, Ma'am Ning, bulong ng kanilang driver na si Mang Fred. Libangan lang po ng mga ganyan yan. Pero hindi na nakikinig si Luningning. Naramdaman niyang umandar na muli ang sasakyan. Unti-unti,
lumalayo na ang imahe ng lalaki. Sa isang kilos na hindi niya namalayan, idinikit niya ang kanyang maliit na palad sa malamig na salamin ng bintana, na tila sinusubukang hawakan ang imahe ng lalaking naiwan sa gitna ng ulan. Hindi siya nakaramdam ng takot. Hindi siya nakaramdam ng awa. Sa kauna-unahang pagkakataon, may isang taong hindi siya sinubukang piliting magsalita. Sa halip, kinausap siya nito sa paraang alam na alam niya, ang wika ng katahimikan. At sa unang pagkakataon, ayaw niyang umalis. Lumipas ang ilang araw. Para kay Don Augusto Silangan, walang nagbago. Ang bawat umaga ay nagsisimula sa parehong ritual. Isang tasang itim na kape, mga ulat mula sa stock market, at ang pamilyar na bigat sa kanyang dibdib sa tuwing maaalala niya ang kalagayan ng kanyang kaisa-isang anak. Ang katahimikan sa mansyon ng mga silangan ay isang uri ng sakit. Isang katahimikang sumisigaw ng kabiguan. Ang kanyang kabiguan. Nasa loob siya ng kanyang malawak na aklatan. Pinipirmahan ang mga dokumento nang pumasok si Yaya Ginhawa. Mayroong kakaibang ngiti sa mga labi ng matandang kasambahay, isang ngiting matagal nang hindi nasisilayan ni Augusto sa pamamahay na iyon. Don Augusto, magalang na sabi nito, may maganda po akong balita. Si Ma'am Ning po? Anong tungkol sa kanya? Malamig na tanong ni Augusto, hindi inaalis ang tingin sa mga papel. May bago na namang sinabi ang mga doktor? Isa na namang experimental therapy na nagkakahalaga ng milyon-milyon? Hindi po, sir. Mahinang sagot ni Ginhawa, ngunit hindi nawala ang sigla sa kanyang boses. Si Ma'am Ning po, nagdodrawing siya. Natigilan si Augusto. Ibinaling niya ang kanyang tingin kay Ginhawa. Nagdodrawing? Tumango ng sunod-sunod ang yaya. Opo, kanina pa po siya sa kanyang silid. Tahimik lang po siyang gumuguhit. Ngayon ko lang po siya ulit nakitang ganoon kainteresado sa isang bagay. Isang mumunting pag-asa ang sumibol sa dibdib ni Augusto. Isang bagay na bago, isang pagbabago. Tumayo siya at walang imik na sumunod kay Ginhawa patungo sa silid ni Luningning. Ang silid ng bata ay malawak, puno ng mga laruang hindi naman nito ginagalaw at mga librong hindi binubuklat. Ngunit sa sahig, sa gitna ng lahat, naroon si Luningning. Nakaupo, seryoso, at buong atensyon na nakatuon sa papel at mga krayolang nakakalat sa kanyang harapan. Lumapit si Augusto. Sa sahig, nakakalat ang ilang mga papel na may guhit na. Iisa lang ang tema ng mga ito, isang payat na lalaki at isang kalapati. Agad niyang nakilala ang imahe, ang lalaking marumi mula sa baryo Dagat-Dagatan. Ang pulubing kinausap ng kanyang anak sa pamamagitan lamang ng isang tingin. Ang mumunting pag-asa sa kanyang dibdib ay biglang nanlamig, napalitan ng pamilyar na pagkadismaya. Hindi ito progreso. Ito ay isang sintomas ng kung anong sakit na dumapo sa isipan ng kanyang anak mula nang mapadpad sila sa lugar na iyon. Kinabukasan, habang naghahanda si Augusto para umalis, naramdaman niyang may humihila sa kanyang kamay. Si Luningning. Hawak-hawak nito ang isa sa kanyang mga guhit. Puno ng pag-asa ang mga mata nito habang hinihila siya patungo sa pintuan, patungo sa garahe. Ang isang kamay nito ay nakaturo sa labas, sa direksyon na alam ni Augusto. Naiintindihan niya. Gusto nitong bumalik. Hindi, mariin niyang sabi. Ngunit nagpatuloy sa paghila si Luningning, mas mahigpit ngayon. May isang maliit na tunog na namutawi sa lalamunan nito. Isang tunog ng pagpupumilit. Doon napuno si Augusto. Ang kahihiyan, ang pagkadismaya, ang takot, lahat ay nagsama-sama. Marahas niyang binawi ang kanyang kamay. Hindi tayo babalik doon. Naintindihan mo ba? Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa loob ng mansyon. Isang kahihiyan ang makita ang isang silangan sa ganoong lugar. Isang kahihiyan na makipag-ugnayan ka sa isang pulubi. Sa tindi ng kanyang galit, kinuha niya ang papel mula sa kamay ni Luningning. Ang guhit ng isang lalaki at isang ibon, ang simbolo ng kabaliwang ito. At sa harap mismo ng kanyang anak, pinunit niya ito.
Ang tunog ng papel na pinupunit ay tila mas malakas pa kaysa sa kulog. Hindi umiyak si Luningning. Hindi ito nagwala. Tumayo lang ito roon, nakatingin sa mga piraso ng papel na nagkalat sa makintab na sahig. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng pag-asa, ay naging blangko, walang emosyon, walang buhay. Tinalikuran siya ni Augusto at naglakad paalis. Nang gabing iyon, sa hapagkainan, hindi ginalaw ni Luningning ang kanyang pagkain. Ang mga sumunod na araw ay isang malabong pagkakasunod-sunod ng mga doktor, nurse, at ang tunog ng mga aparatos na sumusukat sa unti-unting paghina ng isang buhay. Si Luningning ay isinugod sa pinakapribado at mamahaling silid ng Silangan Medical Institute. Ngunit ang pera at impluwensya ni Don Augusto Silangan ay walang nagawa. Ang kanyang anak ay unti-unting nagiging anino na lamang ng kanyang sarili. Hindi na ito kumakain. Hindi na ito tumutugon. Ang mga mata nito ay laging nakapikit, na tila mas pinipili ang kadiliman sa loob ng kanyang isip kaysa sa sterile na kaputian ng silid ng ospital. Ang mga pinakamagagaling na espesyalista sa bansa ay nagtaas na ng kamay. Psychosomatic, sabi ng isa. Deep-seated trauma, sabi naman ng isa pa. Mga salitang magaganda pakinggan, ngunit walang ibig sabihin. Para kay Augusto, iisa lang ang kahulugan ng lahat ng iyon. Kabiguan. Isang gabi, habang nakaupo sa kanyang opisina sa ospital, napatingin si Augusto sa larawan ng kanyang yumaong asawa na nasa ibabaw ng kanyang mesa. Ang ngiti nito sa larawan ay tila isang pangungutya sa kanya. Ipinangako niya ritong aalagaan niya ang kanilang anak. Ngunit heto siya ngayon, isang makapangyarihang tao na walang magawa habang unti-unting nawawala sa kanya ang pinakamahalagang kayamanan niya. Pera, koneksyon, naibigay niya na ang lahat. Ano pa ang kulang? Maya-maya'y may kumatok sa pinto. Si Yaya Ginhawa. Namumugto ang mga mata nito at bakas sa mukha ang ilang araw nang walang tulog. Don Augusto, nagsimula ito, nanginginig ang boses. Kung wala kang magandang sasabihin, Ginhawa, maaari ka nang umalis, pagod na sabi ni Augusto. Ngunit hindi umalis ang matanda. Sa halip, sa isang kilos na ikinagulat ni Augusto, dahan-dahan itong lumuhod sa kanyang harapan. Ginhawa, tumayo ka, utos niya, ngunit hindi ito sumunod. Sir, parang awa niyo na po, humagulgol ang yaya. May isa pa po tayong hindi nasusubukan. Wala na tayong hindi nasusubukan. Narinig mo ang mga doktor. Ang lalaki po sa baryo dagat-dagatan, sabi ni Ginhawa sa pagitan ng mga hikbi. Ang lalaking iginuguhit ni Ma'am Ning. Siya lang po ang tanging nakapagpangiti sa bata sa loob ng maraming taon. Baka sakali. Isang galit na hindi maipaliwanag ang biglang kumulo sa loob ni Augusto. Isang kabaliwan, ang isang pulubi ang ilalapit ko sa anak ko? Iyon ang solusyon mo? Patawarin niyo po ako, sir, patuloy ni Ginhawa habang yumuyuko. Pero ang pride po natin ang magpapahamak sa bata. Kung may kahit katiting na pag-asa, kahit gaano pa po ito katawa-tawa, hindi po ba natin susubukan? Ang mga salitang pride at kabaliwan ay tumusok sa puso ni Augusto. Tumingin siya sa kanyang anak sa pamamagitan ng salaming bintana ng kanyang opisina. Isang munting katawan na nakahiga sa isang malaking kama. Halos hindi na humihinga. Natalo siya. Wala na siyang pagpipilian. Ang lahat ng kanyang yaman, talino at kapangyarihan ay wala ng silbi. Tumalikod siya mula kay Ginhawa. Ayaw ipakita ang pagkatalo sa kanyang mga mata. Kinuha niya ang kanyang telepono. Hanapin niyo ang lalaking palaboy sa baryo dagat-dagatan. Malamig niyang utos sa kanyang security head. Dalhin niyo siya sa North Park bukas ng hapon. Siguraduhin niyong walang ibang tao sa paligid at ihanda niyo ang sasakyan. Ilalabas ko si Luningning ng ospital. Kinabukasan, huminto ang itim na sasakyan ni Augusto sa isang malayong bahagi ng parke. Mula sa loob, tanaw niya ang isang bench sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Maingat na ibinaba ng mga nurse si Luningning at iniupo roon. Mukha itong isang manikang walang buhay. Pagkatapos ng ilang sandali,
Isang payat na lalaki ang lumitaw. Inaalalayan ng dalawa sa kanyang mga tauhan, si Kalinga. Dahan-dahan itong lumakad palapit sa bench kung nasaan ang bata. Mula sa loob ng sasakyan, humigpit ang pagkuyom ng kamao ni Don Augusto. Naghahanda siyang bumaba at itigil ang kabaliwang ito anumang oras. Mula sa kinauupuan sa loob ng sasakyan, pinanood ni Don Augusto ang bawat galaw na tila isang agila na nagbabantay sa kanyang pugad. Ang distansya ay sapat na para hindi sila marinig, ngunit sapat na malapit para makita ang lahat. Lumapit si Kalinga sa bench kung saan nakaupo si Luningning. Hindi ito nagsalita. Hindi ito gumawa ng anumang biglaang kilos. Umupo lang ito sa kabilang dulo ng bangko. Nag-iwan ng sapat na espasyo sa pagitan nila. Doon lang ito naupo. Nakatingin sa malayo na parang hinihintay na masanay ang bata sa kanyang presensya. 5 minuto, 10 minuto. Walang nangyari. Si Luningning ay nanatiling parang isang estatwa, nakayuko ang ulo. Nagsimulang mainip si Augusto. Isang malaking pagkakamali ito. Ngunit pagkatapos, may ginawa si Kalinga. Dahan-dahan itong yumuko at pumulot ng isang tuyong dahon ng akasya. Hawak ang maliit na tangkay, itinaas niya ito sa hangin at hinipan ng marahan. Ang dahon ay umikot-ikot na parang isang ibong lumilipad bago tuluyang bumagsak sa lupa. Ginawa niya ulit ito. Pumulot ng isa pa. Hinipan, pinalipad. Walang salita, walang tunog. Isang laro lamang ng hangin at dahon. Unti-unti, napansin ni Augusto ang isang bahagyang paggalaw. Itinaas ni Luningning ang kanyang ulo, 1 sentimetro lamang, sapat para masilayan ang ginagawa ni Kalinga. Ngumiti si Kalinga, isang ngiting hindi para kay Luningning, kundi para sa kanyang sarili, na para bang siya ang pinakamasayang tao sa mundo sa paglalaro lamang ng dahon. At pagkatapos, sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, isang bagay ang nagbago sa mukha ni Luningning. Isang bahagyang pag-angat sa sulok ng kanyang mga labi. Hindi pa ito isang ganap na ngiti, ngunit naroon na ang simula. Naramdaman ni Augusto na nanuyo ang kanyang lalamunan. Kahit ang mga pinakamahuhusay na child psychologist na binayaran niya ng libo-libo ay hindi iyon nagawa. Pumulot ulit ng dahon si Kalinga, ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya ito hinipan. Inilapag niya ito ng marahan sa espasyo sa pagitan nila sa bangko, isang paanyaya. Ilang sandali pa ang lumipas at pagkatapos, sa isang kilos na napakabagal, itinaas ni Luningning ang kanyang kamay. Nanginginig ito, payat at maputla. Dahan-dahan niya itong iniabot at ang kanyang maliliit na daliri ay dumampi sa dahon. Hindi pa iyon natapos doon. Yumuko si Luningning, kumuha ng isang maliit na sanga at nagsimulang gumuhit sa lupa. Isang bilog, 2 mata, isang linyang nakangiti, isang masayang mukha, kahit pa simple at pambata. Iginuhit niya ito sa tabi mismo ng anino ng ibong dahon ni Kalinga. Sa loob ng sasakyan, napaluwag ni Don Augusto ang pagkuyom ng kanyang kamao nang hindi namamalayan. Napansin niyang kanina pa pala siya hindi humihinga ng maayos. Nakita niya ang lahat, ang mumunting ngiti, ang pagguhit sa lupa. Nakita niya ang isang sinag ng liwanag na tumagos sa kadilimang bumabalot sa kanyang anak. Sa huli, pumulot ng isang maliit na puting bato si Kalinga. Inilagay niya ito sa gitna ng kanyang palad at dahan-dahang inilahad kay Luningning. Hindi ito pilit, kundi isang alok lamang. Nag-alinlangan si Luningning. Ang kanyang mga mata ay nagpabalik-balik mula sa bato patungo sa mukha ni Kalinga. Tiningnan niya ang mga mata ng lalaki, mga matang hindi nanguutos, hindi naghihintay ng kapalit, hindi sumusukat. Mga matang mapayapa lamang at sa isang iglap, nagdesisyon siya. Iniabot niya ang kanyang kamay at dahan-dahang kinuha ang maliit na bato mula sa palad ni Kalinga. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa balat ng lalaki. Isang mainit at magaspang na balat, malayong malayo sa malalamig at makikinis na kamay na nakasanayan niya. Ang simpleng paghawak na iyon ay isang napakalaking hakbang.
Isang maliit na kilos ng pagtitiwala, isang pagpili, isang bagay sa loob ni Don Augusto ang gumuho habang pinapanood ang lahat. Ang kanyang pride, ang kanyang mga teorya, ang kanyang paniniwala na ang lahat ay kayang ayusin ng agham at pera sa isang hapon lamang sa pamamagitan ng mga dahon at bato na gawa ng isang lalaking walang pangalan at walang yaman ang bagay na hindi nagawa ng buong imperyo niya. Hindi pa rin nagsasalita si Luningning, pero sa unang pagkakataon, sa wakas, may isang taong nakikinig sa kanya. Ang mga hapon sa parke ay naging bagong normal para sa mga silangan. Isang normalidad na kailanman ay hindi inakala ni Don Augusto na tatanggapin niya. Nakikita niya ang mga pagbabago kay Luningning. Hindi na ito kasing putla ng dati. Nagkaroon na ng kulay ang mga pisngi nito. Nagsimula na itong kumain muli at kung minsan, sa umaga, si Luningning pa mismo ang humihila sa kamay ni Yaya Ginhawa, sabik na para sa kanilang pag-alis. Ang kanyang mga guhit ay hindi na lamang tungkol sa isang lalaki at isang ibon. Mayroon ng araw, mga puno at mga bulaklak. Puno na ng kulay ang kanyang mga papel. Isang himala. Iyon ang sabi ni Ginhawa. Ngunit hindi naniniwala sa himala si Don Augusto. Naniniwala siya sa mga katotohanan, sa mga datos, at sa mga bagay na kaya niyang kontrolin. Ang lalaking si Kalinga ay isang anomalya, isang hindi maipaliwanag na variable sa kanyang perpektong mundo. Kaya't ginawa niya ang tanging alam niyang gawin. Nag-utos siya ng isang masusing investigasyon. Isang gabi, habang si Luningning ay mahimbing nang natutulog, binuksan ni Augusto ang isang brown na sobre na iniwan sa kanyang mesa. Sa loob, naroon ang ulat ng private investigator. Pangalan, hindi matukoy. Tinatawag na kalinga ng mga taga-roon. Edad, tinatayang nasa huling bahagi ng 30. Background, walang criminal record, walang pamilyang nakarehistro. Ayon sa mga residente ng baryo Dagat-Dagatan, bigla na lang itong lumitaw ilang taon na ang nakalipas. Hindi nagsasalita, ngunit hindi rin nananakit. Isang simpleng taong palaboy na itinuturing na hindi nakakapinsala. Binalibag ni Augusto ang mga papel sa mesa. Walang laman, walang impormasyon. Paanong ang isang taong o wala lang ay may ganitong epekto sa kanyang anak? Hindi niya matanggap. Mayroong kulang, mayroong lihim. Nang gabing iyon, dinalaw siya ng isang bangungot. Nasa loob siya ng isang malaki at malamig na silid sa kanilang lumang bahay. Bata pa siya ulit. Nakatayo siya sa may siwang ng pinto. Pinagmamasdan ang kanyang ina. Isang napakagandang babae na nakaupo sa tabi ng bintana, nakatingin sa labas, ngunit walang nakikita. Ang ina niya ay hindi nagsasalita. Kailanman. Ngiti lang ang isinasagot nito, isang ngiting malungkot at walang buhay. Sa likod, naririnig niya ang boses ng kanyang ama, isang boses na puno ng pagkadismaya at galit. Magsalita ka naman, Consuelo. Ano bang problema mo? Ang katahimikan ng kanyang ina ay isang mabigat na kumot na bumalot sa kanilang buong pamamahay. Isang sakit na hindi maintindihan. Isang kahihiyang pilit itinatago. Nagising si Augusto na hinihingal at basang-basa ng pawis. Ang takot na naramdaman niya bilang isang bata ay bumalik. Sariwa at masakit. Ang takot na baka ang sakit ng kanyang ina ay nasa dugo nila. Ang takot na baka ang katahimikan ni Luningning ay parehong sumpa. Iyon ang dahilan. Ang lahat ng kanyang obsesyon sa pagpapagaling kay Luningning ay hindi lang para sa bata. Para din ito sa kanya. Isang paraan upang patunayan na mas magaling siya kaysa sa kanyang ama. Isang paraan upang talunin ang multo ng kahapon. Tumingin siya sa isang bagong guhit ni Luningning na nakasabit sa pader. Isang makulay na parke. Ngunit ang pag-asang dapat sana'y dala nito ay nabahiran na ngayon ng lumang takot. Biglang tumunog ang kanyang telepono, isang pribadong numero. Sir, sabi ng boses ng investigador sa kabilang linya, may problema po tayo. Ano yon? Mabilis na tanong ni Augusto. Nag-alinlangan ang lalaki. Don Augusto, may nagmamanman sa mga pagkikita ng anak ninyo. Napatayo si Augusto. Anong ibig mong sabihin?
May mga lalaki pong kumukuha ng litrato mula sa malayo. Hindi sila mukhang ordinaryong tao. May dala silang kamera na may mahahabang lente. Kinabukasan, isang mahalagang board meeting ang idinaraos sa pinakatuktok na palapag ng Silangan Tower. Napapaligiran si Don Augusto ng mga pinakamakapangyarihang tao sa mundo ng korporasyon. Malamig ang hangin, tahimik ang silid, at bawat salita ay may bigat ng milyon-milyong piso. Nasa gitna si Augusto ng isang mahalagang presentasyon tungkol sa isang bagong acquisition nang biglang bumukas ang pinto. Ang kanyang executive assistant, isang babaeng kilala sa kanyang kahinahunan, ay nagmamadaling pumasok. Bakas sa muka ang pagkataranta. Isang bagay na hindi kailanman nangyayari. Sir, pasensya na po sa abala, pero nanginginig ang boses nito. Ano ito, Marisa? Hindi mo ba nakikitang nasa gitna ako ng pulong? Mariin ngunit mahinang sabi ni Augusto, sapat lang para marinig nilang dalawa. Hindi sumagot ang babae. Sa halip, inilapag nito ang isang tablet sa harap niya. Nakadisplay sa screen ang isang article mula sa isang kilalang online tabloid. Ang headline na nakasulat sa malalaki at mapulang mga titik ay tila isang sampal sa muka ni Augusto. Trahedya ng mga silangan. Kaisa-isang anak ng bilyonaryo ginagayuma ng isang baliw. Sa ilalim ng headline ay isang malaking larawan, isang long lens shot. Malabo ngunit malinaw pa rin, si Luningning nakaupo sa isang bench sa parke. At sa tabi nito, ang marumi at payat na lalaking kilala bilang si Kalinga. Ang kuha ng larawan ay ginawang mukhang kahina-hinala. Ang paraan ng pag-abot ni Kalinga ng bato ay pinalabas na tila isang uri ng panlalamang. Mabilis na iniscroll ni Augusto ang article. Ang bawat salita ay lason. Ang batang si Luningning Silangan na matagal nang nababalitang may special condition, ay tila hinahayaan lamang ng kanyang amang si Don Augusto Silangan na mapalapit sa isang taong may kahina-hinalang pag-iisip. Isang mapagkakatiwalaang source ang nagsabi na ang bata ay parang wala sa sarili sa tuwing kasama ang nasabing lalaki. Ito ba ay isang uri ng kapabayaan mula sa panig ng ama? O isang mas malalim at mas madilim na sikreto ang itinatago ng pamilyang Silangan? Ang mga salitang kapabayaan, baliw, kahihiyan ay paulit-ulit na sumasayaw sa kanyang isipan. Ang kanyang pribadong impyerno ay naging isang pampublikong sirko. At sa gitna ng lahat, ang pangalan ng kanyang pinakamatinding karibal sa negosyo, si Lakan Buwaya, ay binanggit bilang isang concerned business leader na nag-aalala para sa kapakanan ng bata. Alam na niya, isa itong patibong. Isang demolition job, ginagamit si Luningning para sirain siya. Isang nag-aapoy na galit ang biglang pumalit sa kanyang pagkagulat. Isang galit na matagal na niyang kinikimkim, galit sa sarili, sa sitwasyon, sa mundo. Ngunit ngayon, mayroon na siyang mapagbubuntunan nito. Tumayo siya bigla. Ang katahimikan sa boardroom ay nabasag. Lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Ang pulong ay tapos na. Deklara niya, ang boses ay bakal sa lamig. Walang tanong-tanong na nagsitayuan ang lahat at umalis. Nang siya na lang at ang kanyang assistant ang natira, kinuha niya ang kanyang telepono. Hindi niya tinawagan ang kanyang mga abogado. Ang kanyang security head ang una niyang tinawagan. Nasaan sila ngayon? Tanong niya, walang paligoy-ligoy. Nasa parke po, sir. Gaya po ng dati. Sagot sa kabilang linya. Isang ugat ang pumitik sa sentido ni Augusto. Ang kahihiyan, ang pagmamanipula, ang paggamit sa kahinaan ng kanyang anak laban sa kanya. Lahat ay sumabog. Itigil niyo yan, ngayon din. Angil niya sa telepono, ang boses ay nagiging isang sigaw na puno ng puot. Dalhin niyo pa uwi si Luningning at yang lalaking yan. Paalisin niyo. Siguraduhin niyong hindi na siya kailanman makakalapit sa anak ko. Naiintindihan mo? Ibinaba niya ang telepono ng may matinding puwersa. Sa salaming bintana ng kanyang opisina, nakita niya ang refleksyon ng kanyang sarili.
Isang makapangyarihang lalaki na napapalibutan ng karangyaan, ngunit ang muka ay nababalutan ng isang galit na kahawig ng desperasyon. Ang kanyang desisyon ay pinal. Ang kahihiyang ito ay kailangang matapos. Ang therapy ay tapos na. Ang hapon na iyon ay nagsimula tulad ng dati. Ang araw ay mainit, at si Luningning ay tahimik na nakaupo sa kanyang paboritong bench sa ilalim ng puno ng akasya. Hinihintay ang pagdating ni Kalinga. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang bagong guhit. Isang larawan nilang dalawa na nagpapalipad ng saranggola. Ito ang pinakamakulay na guhit na nagawa niya. Ngunit hindi dumating si Kalinga. Sa halip, dalawang lalaking nakaitim na suit ang lumapit sa kanya. Hindi sila ngumingiti. Hindi sila katulad ni Kalinga. Ma'am Ning, oras na po para umuwi, sabi ng isa sa kanila. Ang boses ay walang emosyon. Tumingin si Luningning sa daan, umaasang makita ang pamilyar na anino ng kanyang kaibigan. Ngunit wala. Pilit siyang tumayo mula sa bench at dinala pabalik sa sasakyan. Ang kanyang dibdib ay nagsimulang makaramdam ng kakaibang bigat. Hindi sila umuwi sa mansyon sa Puri Aguila. Dumiretso sila sa isang pamilyar na gusali na matagal na niyang hindi nakikita, ang Silangan Medical Institute. Ang amoy ng antiseptic ay sumalubong sa kanya, isang amoy na nagpapaalala sa kanya ng mga test ng mga doktor na nakatitig sa kanya ng kabiguan. Dinala siya sa isang silid na puro puti. Puti ang pader, puti ang kumot, puti ang uniforme ng mga nurse. Napakalamig, napakatahimik. Isang katahimikang iba sa katahimikan na ibinabahagi niya kay Kalinga. Ito ay isang katahimikang walang laman. Dumating ang kanyang ama. Ang mukha ni Don Augusto ay parang isang maskarang bato. Walang galit, walang lungkot, walang anuman. Dito ka muna mananatili, Luningning, sabi nito. Ang boses ay formal at malayo. Tapos na ang paglalaro sa parke. Oras na para maging seryoso ulit sa pagpapagaling mo. Hindi maintindihan ni Luningning ang mga salita, ngunit naintindihan niya ang kahulugan sa likod ng mga ito. Tapos na. Ang mga hapon ng pagguhit, ng pagpapalipad ng dahon, ng mga ngiting walang tunog. Lahat ay kinuha sa kanya. Isang bagay sa loob niya ang nabasag. Nang gabing iyon, mag-isa sa kanyang puting silid, kinuha niya ang kanyang mga krayola. Ngunit sa halip na gumuhit, sinimulan niyang basagin ang mga ito, isa-isa. Ang pula, ang asul, ang dilaw. Ang mga kulay na nagbigay buhay sa kanyang mundo ay naging mga piraso na lamang sa sahig. Kinuha niya ang kanyang mga guhit, ang larawan ng masayang mukha, ang larawan ng araw, at ang pinakahuli, ang larawan ng saranggola. Tinitigan niya ito ng matagal, at pagkatapos, sa isang marahas na galaw, pinunit niya ito sa gitna. Hinayaan niyang mahulog ang mga piraso sa sahig kasama ng mga basag na krayola. Nang pumasok ang kanyang ama para tingnan siya, hindi siya nito pinansin. Nakahiga lang siya sa kama, nakatalikod, nakaharap sa blankong puting pader. Sinubukan siyang kausapin ni Augusto. Luningning, para din ito sa'yo. Hindi siya gumalaw. Anak, makinig ka, nanatili siyang parang bato. Sa unang pagkakataon, tiningnan ni Luningning ang kanyang ama, ngunit ang mga mata niya ay hindi na blangko. Puno ito ng isang bagay na hindi pa kailanman nakita ni Augusto mula sa kanya. Isang malamig na galit, isang pagkasuklam. Mula noon, hindi na siya muling tumingin sa kanya. Ang dating katahimikan ni Luningning ay isang anyo ng takot. Ngayon, ito ay naging isang sandata. Nagtayo siya ng isang pader sa kanyang paligid. Isang pader na mas mataas, mas matibay at mas malamig kaysa sa alinmang pader sa Puri Aguila. At sa loob ng pader na iyon, walang sino man ang pinahihintulutan niyang makapasok, lalong-lalo na ang kanyang ama. Bawat araw, dinadalhan ni Yaya Ginhawa ng pagkain si Luningning. At bawat araw,
Nakikita niya itong nananatiling malamig sa plato, hindi ginagalaw. Bawat araw, pinupunasan niya ang mukha ng bata. Isang mukhang wala ng anumang emosyon. Para siyang nag-aalaga ng isang magandang manika na basag ang loob. Nakikita niya ang pagod at pagsisisi sa mga mata ni Don Augusto, ngunit nakikita rin niya ang matigas na pride nito. Para sa amo niya, ang pag-amin sa pagkakamali ay isang kahinaan na hindi niya kayang bayaran. Ngunit, para kay Ginhawa, may mas malaking halaga na nakataya. Ang buhay ng batang itinuring na niyang sariling anak. Isang gabi, habang nakatingin sa natutulog na si Luningning, isang desisyon ang nabuo sa puso ni Ginhawa. Hindi na niya kayang manood na lang. Kung ang pride ng mga makapangyarihan ang sisira sa batang ito, gagawa siya ng paraan. Kahit pa ang kapalit nito ay ang kanyang trabaho o mas malala pa. Hating gabi, habang ang mga nurse sa kanilang istasyon ay abala at ang mga pasilyo ay tahimik, maingat na binalot ni Ginhawa ng kumot si Luningning. Ginigising niya ito ng marahan. Ning, anak, aalis tayo, bulong niya. Walang reaksyon ang bata. Ngunit nang hilahin siya ni Ginhawa, sumama ito. Isang katawang walang sariling kalooban. Gamit ang service exit na alam lamang ng mga matatagal ng empleyado, nagawa silang makalabas ng ospital nang walang nakakapansin. Sumakay sila ng taxi. Isang bagay na hindi pa nagagawa ni Luningning sa buong buhay niya. Saan po tayo, Nay? Tanong ng driver. Sa baryo dagat-dagatan po, Manong. Sagot ni Ginhawa, habang mahigpit na yakap-yakap ang bata. Ang lugar ay ganoon pa rin. Maingay, magulo, puno ng buhay. Ngunit ngayon, ang bawat anino sa eskinita ay tila isang panganib. Nagtanong-tanong si Ginhawa. Inilarawan niya si Kalinga. Ah, si Kalinga baliw? Sabi ng isang nagtitinda. Nasa may lumang bodega lang yan sa dulo. Laging nakatambay doon. Puno ng pag-asa, hinila ni Ginhawa si Luningning patungo sa itinurong direksyon. At doon nga, sa isang madilim na sulok sa tabi ng isang abandonadong bodega, nakita nila siya. Nakaupo si Kalinga. Yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Mukha siyang mas payat, mas marumi. Ngunit ang pinakamasakit tingnan ay ang kanyang mga mata. Wala na ang dating kapayapaan, napalitan ito ng takot. Kalinga, mahinang tawag ni Ginhawa. Lumingon ito. Nang makita niya si Luningning, isang bahagyang kislap ang bumalik sa kanyang mga mata. Ngunit bago pa man siya makatayo, isang grupo ng 3 lalaki ang biglang lumitaw mula sa dilim. Oh, heto na naman pala ang mangkukulam ng baryo, sabi ng isa sa kanila. Ang boses ay puno ng panunuya. Hindi sila armado. Ang kanilang mga sandata ay ang kanilang mga salita. Umalis ka na dito, salot ka. Sigaw ng isa pa. Mula nang dumating ka dito, nagkandamalas-malas na ang buhay namin. Pinalibutan nila si Kalinga. Walang nananakit sa kanya ng pisikal, ngunit ang kanilang mga tingin, ang kanilang mga salita, ang kanilang pagdura sa lupa sa harap niya, lahat ay isang uri ng pambubugbog na hindi nag-iiwan ng sugat sa balat. Baliw, baliw. Sinimulan nilang pulutin ang mga basura sa paligid, balat ng saging, basag na bote, maruruming papel at ibinato ito sa direksyon ni Kalinga. Hindi gumanti si Kalinga. Hindi siya nagsalita. Nagawa lang niyang pagtakpan ang kanyang ulo ng kanyang mga braso at yumuko ng yumuko na parang isang hayop na sinusukot. Umiiling-iling siya, ngunit walang tunog na lumalabas sa kanyang bibig. Ang ilaw sa kanyang mga mata ay tuluyan ng namatay. Mula sa di kalayuan, nakatayo si Luningning, hawak ang kamay ni Yaya Ginhawa. Nakikita niya ang lahat. Nakatayo siyang parang bato, pinapanood ang nag-iisang taong nagpakita sa kanya ng kabutihan na unti-unting winawasak sa kanyang harapan. Hindi siya makagalaw, hindi siya makahinga. Isang sigaw ang nabuo sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isang sigaw na walang tunog. Isang sigaw na puno ng lahat ng sakit, lahat ng galit, lahat ng kawalan ng pag-asa na naipon sa kanyang maliit na puso. At sa sandaling iyon,
Sa harap ng durog na katauhan ng kanyang kaibigan, gumuho ang mundo ni Luningning Silangan. Bago pa man makagawa ng anumang hakbang si Yaya Ginhawa para itago si Luningning, isang itim na sasakyan ang biglang huminto sa kanto. Ang mga headlight nito ay tumutok na parang dalawang galit na mata sa eksena sa eskinita. Bumukas ang pinto at bumaba si Don Augusto Silangan. Ang kanyang mukha ay hindi maipinta. Isang pinaghalong galit, pag-aalala, at isang bagay na hindi pa nakikita ni Ginhawa dati. Takot. Mabilis siyang naglakad palapit at sa isang senyas lang niya, ang mga security personnel na kasama niya ay mabilis na itinaboy ang mga nambubulabog kay Kalinga. Ngunit hindi si Kalinga ang tiningnan ni Augusto. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa kanyang anak. Anong ginagawa ninyo dito? Sigaw niya. Ang boses ay dumadagundong sa makitid na eskinita. Ang galit niya ay nakatuon kay Ginhawa. Paano mo nagawang ilabas ang anak ko? Walang hiya ka. Niyakap ni Ginhawa si Luningning. Sinusubukang protektahan ito mula sa galit ng ama. Ngunit si Luningning ay hindi gumagalaw. Ang kanyang mga mata ay nakapako pa rin sa anyo ni Kalinga. Ngayong nag-iisa na, nakaupo pa rin sa lupa, nanginginig at yakap-yakap ang sarili na parang isang batang nawawala. Kinuha ni Augusto ang braso ni Luningning. Halika na, uuwi na tayo. Ang pagkakahawak niya ay mahigpit, puno ng pagkadismaya. Hinila niya ang bata palayo sa eksena, palayo sa dumi, palayo sa kahihiyan. Ngunit sa pagkakataong ito, nanlaban si Luningning. Ibinabaon niya ang kanyang mga paa sa putik, sinusubukang bumitaw. Ano ba? Sigaw ulit ni Augusto, mas malakas ngayon. Sinabi ng tapos na ito. Binaling niya ang galit kay Ginhawa. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Dahil sa'yo, lalong lumalala ang lahat. Fired ka na. Ang mga talita ay tumama kay Ginhawa na parang isang sampal. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Naramdaman ni Augusto ang isang maliit na kamay na humihila sa laylayan ng kanyang mamahaling Amerikana, si Luningning. Bumitaw ito sa pagkakahawak ni Ginhawa at lumapit sa kanya. Nakatingala ito, ang muka ay basang-basa ng ulan at luha na hindi niya namalayang tumutulo na pala. Nanginginig ang buong katawan nito. Ang mga mata niya ay nagmamakaawa nakatingin sa kanya pagkatapos ay ibinabaling ang tingin kay Kalinga at pagkatapos ay pabalik ulit sa kanya. Sinusubukan nitong sabihin ang isang bagay na napakahalaga. Binuksan ni Luningning ang kanyang bibig, walang lumabas. Sinubukan niya ulit, ang kanyang mukha ay namumula sa hirap. Ang kanyang mga kamay ay humigpit sa pagkakahawak sa damit ng kanyang ama. Tila ba kinukuha niya ang lahat ng lakas mula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao at pagkatapos, isang tunog ang lumabas. Hindi ito malinaw, basag ito, puno ng sakit. Pipa, isang pantig lamang, isang salitang pilit na pilit. Ngunit sa katahimikan ng eskinita, umalingaw ito na parang isang pagsabog. Natigilan si Don Augusto. Nabitawan niya ang pagkakahawak sa braso ng anak. Ang buong mundo niya ay tila huminto sa pag-ikot. Tumingin siya sa kanyang anak. Ang anak na 8 taon niyang hinintay na magsalita. Ngunit ang nakita niya sa mga mata nito ay hindi tagumpay. Nakita niya ang matinding sakit. Nakita niya ang isang batang napilitang gumawa ng isang bagay na halos ikamatay niya para lamang ipagtanggol ang isang kaibigan at ipamuka sa sarili niyang ama ang kasalanan nito. Ulit ni Luningning, mas malakas ng kaunti ngayon, habang tumuturo kay Kalinga. Ang boses niya ay basag pa rin, at kasunod nito ay isang malakas na pag-ubo. At doon, sa gitna ng isang maruming eskinita sa baryo Dagat-Dagatan, sa harap ng isang durog na pulubi at isang tapat na kasambahay, gumuho si Don Augusto Silangan. Hindi dahil sa isang himala, kundi dahil sa isang malupit na katotohanan na biglang sumampal sa kanya. Ang nag-iisang bagay na nagpatahimik sa kanyang anak sa loob ng maraming taon ay hindi isang sakit. Ito ay siya. Walang nagsalita sa kanilang pag-uwi.
Si Luningning ay nakatulog sa bisig ni Yaya Ginhawa sa likod ng sasakyan, pagod mula sa emosyonal at pisikal na pagpupunyagi. Si Don Augusto naman ay nakaupo sa harap, tahimik na nakatingin sa labas ng bintana, ngunit wala naman talagang nakikita. Ang nag-iisang pantig na sinabi ng kanyang anak, "Pa," ay umuulit-ulit sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. Hindi ito isang salita ng pagmamahal. Ito ay isang akusasyon. Isang desperadong sigaw na ipinanganak mula sa sakit na siya mismo ang may gawa. Nang gabing iyon, hindi natulog si Augusto. Umupo siya sa kanyang madilim na aklatan, napapaligiran ng mga libro tungkol sa tagumpay, kapangyarihan at kayamanan. Ngunit sa unang pagkakataon, ang lahat ng ito ay tila mga basura lamang. Sa gitna ng katahimikan, isang bagay sa loob niya ang tuluyang nabasag. Ang kanyang pride na matagal niyang inalagaan at ipinagtanggol ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin. At sa ilalim ng mga guho nito, ang natira na lamang ay isang ama na puno ng pagsisisi. Umiyak siya, hindi isang tahimik na pagluha, kundi isang malakas na hagulgol na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Umiyak siya para sa kanyang anak na sinaktan niya, para sa lalaking hinusgahan niya, at para sa sarili niyang pagkabulag. Kinabukasan, isang ibang Don Augusto ang lumabas mula sa aklatan. Ang kanyang mga mata ay namumugto, ngunit ang kanyang mga kilos ay puno ng isang bagong determinasyon. Ang una niyang ginawa ay pumunta sa silid kung saan nagpapahinga si Yaya Ginhawa. "Ginhawa," sabi niya, ang boses ay mahinahon, "patawad at salamat." Hindi na niya kailangang magpaliwanag pa. Sa mga mata ng matanda, nakita niya ang pag-unawa. "Huwag mo kaming iiwan," dagdag pa niya. Ang pangalawa niyang ginawa ay tawagan ang kanyang mga abogado. Ngunit ang mga utos niya ay hindi na tungkol sa pag-atake. "Ibenta niyo ang kalahati ng shares ko sa Buaya Corporation," utos niya. "At gamitin niyo ang pera para magtayo ng isang foundation. Isang foundation na tutulong sa mga taong may mental health challenges na nasa lansangan." Hindi niya hinangad ang maingay na paghihiganti laban kay Lakan Buaya. Alam niyang ang pinakamalupit na parusa ay ang pagkuha sa kapangyarihan nito ng tahimik at ang paggamit dito para sa kabutihan. Isang bagay na hindi kailanman maiintindihan ni Lakan. Ang pinakamahalaga niyang ginawa ay ang huli. Ipinahanap niya si Kalinga, ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya ipinadala ang kanyang mga security. Siya mismo ang pumunta, kasama ang isang team ng mga social worker at medical professionals. Natagpuan nila si Kalinga sa parehong eskinita, nanginginig pa rin sa takot. Dahan-dahang lumapit si Augusto mag-isa. Itinaas niya ang kanyang mga kamay, isang senyas na hindi siya mananakit. Umupo siya sa lupa, ilang talampakan ang layo mula kay Kalinga, hindi inalintana ang dumi sa kanyang mamahaling pantalon. "Patawad," sabi ni Augusto, ang boses ay puno ng sinseridad. "Patawarin mo ako sa ginawa ko sa iyo at sa ginawa ko sa anak ko." Hindi tumugon si Kalinga. Ngunit sa unang pagkakataon, tumigil ito sa panginginig. Hindi nila dinala si Kalinga sa isang ospital na parang bilanggo. Dinala nila siya sa isang pribadong wellness center sa probinsya. Isang lugar na may malawak na hardin at payapang kapaligiran. Hindi bilang isang pasyente na kailangang ayusin, kundi bilang isang panauhin na nangangailangan ng pahinga at pag-aalaga. Lahat ay ginawa ng may dignidad. Nang gabing iyon, pumasok si Augusto sa silid ng kanyang anak. Gising si Luningning, nakaupo sa kama. Hindi ito umiwas ng tingin. Umupo si Augusto sa isang silya sa tabi ng kama. Hindi siya nagsalita. Hindi siya nagtanong. Hindi niya pinilit ang anak na magsalita muli. Sa halip, ginawa niya ang isang bagay na matagal na niyang dapat ginawa. Nakikinig siya. Nakikinig siya sa katahimikan. At sa gitna ng katahimikang iyon,
Dahan-dahang iniabot ni Luningning ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ng kanyang ama. Isang hawak na mahigpit. Isang maliit na kilos, ngunit sapat na para maging simula. Hindi pa sila buo, marami pang sugat na kailangang gamutin. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, magkasama nilang sinimulan ang paghilom. Lumipas ang 6 na buwan. Ang marahas na bagyo sa buhay ng mga silangan ay napalitan na ng isang mahinahong umaga. Sa puso ng baryo Dagat-Dagatan, kung saan dati ay may isang abandonadong bodega, ngayon ay nakatayo ang isang maliit ngunit maliwanag na gusali. Ang pangalan sa harapan ay simple lang, Bahay Pag-asa. Ito ang unang proyekto ng Silangan Foundation, isang community center para sa mga batang may special needs, lalo na sa mga may hirap sa komunikasyon. Sa loob, ang mga pader ay hindi puti. Puno ito ng mga makukulay na mural na iginuhit ng mga bata. Sa isang sulok, isang grupo ng mga bata ang tahimik na nakaupo sa sahig, abala sa kanilang mga papel at pintura. Sa gitna nila ay isang dalagita, si Luningning. Hindi na siya ang batang laging nakayuko. Mahaba na ang kanyang buhok at ang kanyang mga mata ay may kislap na ng kapayapaan. Nakasuot siya ng simpleng damit na may mga mantsa ng pintura at sa kanyang mukha ay may isang maliit, palaging nakangiting bakas. Hindi pa rin siya madalas magsalita. Minsan, may mga simpleng salita na lumalabas. Kulay, ganda, tubig. Ngunit ang kanyang tunay na wika ay nananatili sa kanyang mga kamay sa paraan ng paggabay niya sa kamay ng isang mas batang lalaki na nahihirapang humawak ng paintbrush. Sa paraan ng pagtango niya at pagngiti kapag may isang batang buong pagmamalaking ipinapakita sa kanya ang kanilang obra. Dito, sa gitna ng katahimikan, siya ang pinakamahusay na nakikinig. Sa labas, sa isang bagong tanim na hardin, isang lalaki ang abala sa pagdidilig ng mga halaman. Si Kalinga, malinis na ang kanyang mga damit, ang kanyang buhok ay maikli na, at ang kanyang mukha ay may kapayapaan na hindi natakot. Siya ang tagapangalaga ng hardin at ang kanyang presensya ay nagbibigay ng kalma sa buong lugar. Paminsan-minsan, nagkakatinginan sila ni Luningning mula sa bintana. Walang salita, isang ngiti lamang. Isang pagkakaunawaan na mas malalim pa sa anumang usapan. Sa di kalayuan, nakatayo sa may pintuan si Don Augusto Silangan. Hindi na siya nakasuot ng kanyang mamahaling suit, kundi isang simpleng polo shirt lamang. Hindi siya pumapasok. Hindi siya nakikialam. Nasisiyahan na siyang manood mula sa malayo. Ang kanyang yaman ay wala na sa stock market o sa mga titulo ng lupa. Ito ay nasa tanawing nasa harap niya. Nakita siya ni Luningning. Ngumiti ito at kumaway. Isang simpleng kaway na nag-aanyaya. Sa unang pagkakataon, pumasok si Augusto sa loob ng Bahay Pag-asa. Naglakad siya palapit sa kanyang anak. Hindi siya nagsalita. Umupo lang siya sa isang maliit na upuan sa tabi nito. Kinuha niya ang isang papel at isang lapis. Anong iguguhit natin? Tanong niya, ang boses ay mahina. Tumingin si Luningning sa kanya. Pagkatapos ay sa labas ng bintana kung nasaan si Kalinga. At pagkatapos ay sa mga batang masayang gumuguhit. Kinuha niya ang lapis mula sa kamay ng kanyang ama at nagsimulang gumuhit sa blankong papel. Hindi ito isang tao, hindi ito isang bagay. Ang una niyang iginuhit ay isang simpleng hugis, isang puso. Tumingin si Augusto sa guhit at pagkatapos ay sa kanyang anak. Sa mga mata ni Luningning, nabasa niya ang lahat ng salitang hindi nito kailangang bigkasin. Pagpapatawad, pagmamahal, pasasalamat. Inilagay ni Augusto ang kanyang braso sa balikat ng kanyang anak. Magkatabi silang nakaupo, ama at anak, pinapanood ang isang bagong henerasyon ng mga bata na natututong hanapin ang kanilang boses, hindi sa pamamagitan ng tunog, kundi sa pamamagitan ng kulay. Sa wakas, naintindihan na ni Don Augusto. Ang tunay na kayamanan ay hindi ang kakayahang mag-utos sa mundo para sumunod sa iyo. Ang tunay na yaman ay ang kakayahang makiramdam. At dito po nagtatapos ang kwento ni Luningning, ni Augusto at ni Kalinga. Isang kwentong nagpapatunay
na ang pinakamalalim na sugat ay kayang gamutin, hindi ng pera o kapangyarihan, kundi ng tunay na pakikinig at walang pasubaling pagtanggap. Ang aral na iniiwan sa atin ng kwentong ito ay simple ngunit makapangyarihan. Ang tunay na komunikasyon ay hindi palaging nangangailangan ng salita. Kung minsan, ang pinakamahalagang mensahe ay naipaparating sa pamamagitan ng isang tingin, isang guhit, o isang tahimik na presensya. Ipinapaalala nito sa atin na ang pagiging mayaman ay hindi nasusukat sa dami ng iyong ari-arian, kundi sa kakayahan mong buksan ang iyong puso at unawain ang damdamin ng iba. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Naway may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ng Ang Tinig ng Puso. Ano po ang masasabi ninyo sa paglalakbay ng ating mga bida? At anong klasing kwento naman po ang gusto ninyong marinig sa susunod? Huwag po kayong mag-atubiling i-comment sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay napakahalaga sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!